Magandang araw po sa inyo lahat. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking lumang buhay at kung paano ako binago ng Panginoon sa pamamagitan ng community ito. Nagsimula ang aking lumang buhay nang ako'y malulon sa masamang bisyo, sa drugs. Wala akong naiisip na panahong iyon na gumawa ako ng mabuti. Ang lahat halos ay pagre-rebelde sa aking mga magulang. Nagsimula nga akong nalulong sa masamang bisyo nang ako'y iwan ng aking ina patungo sa Australia. Naiwan ako sa aking lola. Doon, akala nila ako'y nag-aaral at akala ng lahat ang perang pinadadala ng aking ina ay ginagamit ko sa aking pag-aaral. Although naka-enroll ako ng mga panahon ngayon, pero halos bulak-bol ang aking ginagawa. Hanggang yun nga po, hindi ko na malaya na tuloy-tuloy na lumulubog ako sa bisyong pagdadrugs. Hanggang may nakilala akong babae na akala ko siya na ang tunay na magmamahal sa akin. Nagsama kami sa isang bubong kasama ang aking pamilya sa isang bahay. Hanggang dumating na nga ang aking nanay galing sa Australia. At doon, patuloy pa rin ang aking pagdadrugs. Masyado na silang nahihirapan sa akin at masyado nalaman na nila yung mga inililihim kong bagay. Masyado na ako lulon sa panahon na yun sa pagdodroga. Hanggang dumating sa panahong naghanap ng trabaho ang aking ina at siya'y napasok sa isang insurance agency. At doon, nakapag-life in the spirit ang aking ina. Di lumaon, ini-invite ako ng aking ina sa Life in the Spirit seminar. Yun nga ang Children of Light Catholic Charismatic Community. Kasama ko roon ng babae sa buhay ko at ang aking kapatid. Natapos ang seminar na yun, hindi ko pa rin inintindi ang pagtawag sa akin ng Panginoon. Hanggang sunod-sunod na ang problemang dumating sa buhay ko, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagdadrugs. Doon, natutunan ko ng gumawa ng mga bagay na hindi na gawain ng isang Kristiyano. Isang gawain na ng isang makamundong tao. Ito yung mga pang-hold up, pagnanakaw, at iba't ibang klaseng kalokohan sa aking buhay. Hindi natapos doon. Tinawag ako ulit ng Panginoon sa isang pagkakataong masakit sa akin nang ako'y nahuli sa isang buy-bust operation sa Santa Mesa. Habang ako'y nakakulong noon, tumawag ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, makalabas lang ako sa kulungang ito, magbabago na ako. Hanggang kinausap ko yung babaeng kinakasama ko ng mga panahong iyon na itigil na itong pagdadrugs. Hanggang paglabas ko, hindi ko akalaing lokohin niya ako. Sumama na siya sa iba. Napakasakit sa akin ng mga panahong iyon. Feeling ko wala na talagang nakakaintindi sa akin at nagmamahal. Bumalik ako sa Children of Light Catholic Charismatic Community na kung saan nandun si Sister Des na siyang buong pusong tumanggap ulit sa akin. Doon binigyan niya ako ng pagkakataong makapagtrabaho at maging active sa community. Hanggang dumating ulit yung time sa buhay ko na bumalik sa akin itong babaeng ito na minahal ko nun. Nagsama kami ng maayos hanggang dumating sa point na kami nagplanong magpakasal. Inayos ng community ang aming pagpapakasal ng time na yon. Halos ayos na lahat. Araw na lang ang binibilang. Nagpasya siya na iwanan ako, umalis papuntang Cebu. Doon feeling ko noon parang wala nang saysay yung buhay ko dahil sa kanya ko lahat binuhos ang pagmamahal ko. Hanggang sobra na naman ang pagkalulong ko sa drugs. Nagpasya ang aking magulang na humingi ng payo sa mga member ng Children of Light Catholic Charismatic Community. Nagpasya ang aking magulang at ang mga member na malalapit sa akin at sa aking ina na ipasok ako sa rehab. Pinilit kong magbago. At paglabas ko ng rehabilitation center, may nakilala ko isang babae sa buhay ko na isang tunay na naglilingkod sa Panginoon. Siya ang nagbigay ulit sa akin ng pag-asa at ng pagmamahal hanggang dumating yung time na nawalan ako ng trabaho. Ang sakit pala ng mawalan ka ng trabaho sa kabila ng nagbubuntis yung babaeng kinakasama mo. Paano ko nga bubuhayin nung panahong iyon kung wala akong trabaho? Kaya nagdesisyon ako bumalik sa pagtutulak ng pinagbabawal na gamot. Doon gumulo na naman ang aking buhay, nawala ako sa community, hindi na naman ako naging active sa Children of Light.
at patuloy sa paggawa ng kalokohan. Hanggang nagpasya ang aking asawa na ipasok ako sa rehabilitation center ulit sa Magalang, Pampanga. Nung pinasok ako ng pangalawang pagkakataon sa rehabilitation center, doon ko nadama ang tunay na pagmamahal sa akin ng Panginoon. Nagkaroon ng Life in the Spirit seminars na kung saan ay participants kaming mga pangalawang balik hanggang tunay na pinakita at niyakap ulit ako ng community sa loob ng rehabilitation center. At pagkatapos ng Life in the Spirit seminar na yun, naipangako ko sa sarili ko na habang nasa loob ako ng drug rehabilitation center na ito, ay maglilingkod ako sa lahat ng religious activities at napagnilay-nilayan ko nga, mga brothers and sisters, kung dito nga sa loob nakapaglingkod ako sa Panginoon, mas maganda siguro kung gagawin ko ito hanggang sa aking paglabas. Ngunit 1 taon ang dapat kong bunuin sa loob ng rehabilitation center sa pangalawang pagkakataon. Doon nanalangin ako sa Panginoon. Humiling ako sa Kanya na pagbigyan niya akong makalaya ng 6 months. Humingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. At wala pang 6 months, nakalabas na ako. At sa aking paglabas, sinabi ko sa aking sarili na magsisikap ako at itutuloy ko ang paglilingkod ko sa Kanya. At ito nga po ako ngayon, active na member at patuloy na ginagamit na Panginoon sa mga activities ng Children of Light. Isa na rin po ako nakakapag-moderate sa mga prayer meeting, minsan kasama nga ni Sister Des sa Radyo Veritas bilang co-anchor. At ganun din po ang patuloy na biyaya na ibinubuhos ng Panginoon sa aking pamilya. Tuloy-tuloy na kapayapaan sa aking puso, walang humpay na kasiyahan galing sa Panginoon. Sa lahat ng nanonood ngayon, patuloy po tayo umasa sa Panginoon sa kabila ng at mga pagsubok sa buhay. Sa Kanya lang pala tayo tunay na makakuha ng lakas at tunay na kapayapaan. Banal o Diyos,